give thanks to you, Lord, and sing praise to your name, O Most High. I'll declare your love in the morning and your faithfulness by night. For you, oh Lord, have made me glad. I will sing for joy at the works of your hand and rejoice at what you have done. I'll give thanks to you, Lord, and sing praise to your name, O Most High. I'll declare your love in the morning and your faithfulness by night. For you, oh Lord, have made me glad. I will sing for joy at the work of your hand and rejoice in what you have done and rejoice. Woo! Oh Lord, say, how great are your works? You have made me glad. Oh Lord, how great are your works? Oh Lord, how great are you, Lord? You have made me glad. I will trust in you, Lord, for I know that you're on my side. I can rest, I won't be defeated. Lord, you are the strength of my life. For you, oh Lord, have made me glad. I will sing for joy at the work of your hands and rejoice at what you have done. Say rejoice. When I think about all you've done, everything, Jesus, you made me glad. How great are you, Jesus? There's nobody like you. You have made me, sing it out, you have made me. He's been better to me than I've been to myself. Yes, he has. Put a song down in my heart. I love you, Jesus, 'cause you made me glad. You have made me so, Lord. Oh Lord, great and greatly to be praised. How great. Lumang singko lang po ang hindi pwede na yung puti. Papalit tayo. Ayan, so andito na po kami sa Namanday Island. So we are about to start our mission maya-maya, and we're just having a coffee break before we start our lesson. So andito na rin yung mga bata. They are also waiting for us. At yung iba po na kasama ko, sila Kuya Bong, nandun po sa may bendo machine. Sorry. Andun po sila sa may bendo machine na nagkukulitan. Let me show you. So, ayan sila. Sige lang. Hi na kamo, hi! So, naiiya sila. Iniwan nila si Kuya Bong. So, this is the place. Day 2 resort. Ayan. Ayun si Teacher Sally. So, ito po yung kanilang main hall. So, dito,
pinaganap yung Bible study for adults. So mamaya, si Teacher Sally at si Kuya Bong, sila po yung naka-assign po dito. And me and Angel, naka-assign po kami sa children. Dito na, Nay Vicky. Sige, habang di ka naglulo. So, meron din tayong pre-BP at mga gospel track na pwede nilang basahin sa kanilang pag-uwi. Yan. Or when they have free time, pwede nilang basahin sa kanilang bahay. Yung si Teacher Sally, nagpe-prepare siya ng kanyang ituturo para sa mga parents. So, nasa labas yung mga bata. Sila ay naglalaro habang hindi pa naman kami nagsisimula. So, maya-maya, we are about to start our lesson for the kids. Naniniwala po ko. Sa harap niyo. Last March 6, nagkaroon ako ng heart bypass. Nag-last ng 8 hours dahil yung main artery ng puso ko tatlo na nasa ibabaw ay parang ng crenampol na papel. Hindi na clot. Di ba pag clot, bara lang, pwede pang daanin sa gamot or angioplasty, pinapaputok yung bara sa pamamagitan ng may pinapasok din na parang string ng gitara. Pagpasok ng ganyan, didikit dun yung taba, uhugutin, mawawala yung bara. Sa akin di na pwede. Pilipit na. Although dun sa baba daw po ng puso ko, nagkaroon ng maliliit na ugat, pero hindi niya na kaya patakbuhin yung puso ko. That's why, lagi akong hingal, lagi akong pagod. Nakasurvive ako ng 3 heart attack, isang transient ischemic attack, isang stroke. Namaga yung 3 ugat ko sa brain, dito sa left. Nangyari yun ng birthday ng tatay ko, January 27, last year. So, patay na ako actually. Natakbo lang ako sa UST Hospital. Kasi natawagan ko yung doktor ko. Hindi na ako makatayo. Basta namasyal kami, kasama ko yung pamilya ko. And then, Botanical Garden, sa may Santo Domingo. Masaya kasi birthday ng tatay ko. Hanggang umikot lang yung tingin ko, ganun lang kabilis yung buhay. Umikot lang ang tingin ko. Kung saan ako inabutan, doon din ako kinuha ng ambulance. So, sabi ng doktor ko, kung hindi kita natusukan agad na kasi hirap na pala yung puso ko mag-pump. So, hanggang sa hindi na mapigilan, karoon ako ng another attack that day.
nagkaroon ng clot. Sabi ng doktor ko, ang problema, nung nagka-clot yung puso mo, hindi pa tumigil. Gusto ka talagang patayin. Umakyat pa dito sa utak ko. Jovit Baldovino ko tapo. Ano yun nangyari kay Jovit Baldovino? Same. Parehas kami. Umakyat pa. Pinamaga niya pa yung 3. Nakita sa CT scan ang ginawa. So, nakasurvive po ako hanggang noong March 6. Yung gamot ko pong iniinom ay 29,000 per month. Hindi ko alam kung paano magpasalamat sa Panginoon dahil dito ako at nakaharap ako sa inyo na I could be able to send my kids to a nice school. Sobrang buti ng Diyos sa akin. Hindi ko ma-express, hindi ko, kung pwede lang na huwag matulog para magpasalamat sa Diyos dahil kanina nagpa-travel kami. Sabi ko po, maraming salamat kasi sobrang ganda ng ginawa mo. Hindi ako nagkamali na sumama dito para lang ipatingin sa akin ng Diyos na sobrang mahal kita at gusto pa kitang gamitin. Alam niyo po, nung na-opera ako, hindi ako mamamatay sa operasyon. Mamamatay ako sa bayaran. Sa totoo lang, nung alaman ko yung bayaran, gusto ko na mahulog sa kama. Sabi ko lang, kunin mo na kaya ako. Parang, kasi biglaan hindi kami prepared. Alam niyo po yung hindi prepared na kahit nga sabihin mo, kahit 500,000 wala ka, 2.6 million pa kaya. 7 doktor, magbabayad pa ako sa doktor ko. May 4 na galing dito, the rest ay galing ng heart center. So, anong gagawin ko? Magpapabakan ng mga ari-arian, kalabaw, baka wala akong gano'n. Ang meron lang ako, kagaya ng sinasabi ni Ate Shadi, pagtitiwala sa Diyos. Kasi tatay ko ay kaparehas sa sinasabi niya. So, lumaki po ako bilang anak ng pastor, misyonaryo. Sa mga ganito, pumupunta kami. Hindi ko maintindihan. Sabi ko, ang ganda ng trabaho mo. Bakit ka nagpastor? Ang tanga-tanga mo. Ang ganda-ganda ng buhay namin. Nagpastor lang yung tatay ko. Para pumunta sa mga liblib na lugar para sabihin sa mga tao, mahal ka ng Diyos. Pero habang lumalaki ako, hindi ko naiintindihan. Not until naranasan ko na baguhin din ng Diyos. Doon ko lang naintindihan. Kaya nung sabi ko, nung operahin ako, Lord, kung kukunin mo na ako, sige na. Kasi pagod na rin ako sa buhay. Meron ako malaking pinagdaanan, pero hindi ko pwedeng i-disclose sa inyo. Parang balato niyo na sa akin. Mahirap. So nawala din po ako sa sarili ko for 6 months. Naggamot ako sa pag-iisip. Nawala talaga ako sa wisyo ko. Pero look at me. Amen. Praise God. Habang March 6 yung operasyon ko, nakikipag-argue sana ako sa doktor ko na March 15 na lang. March 15 na lang per se kasi wala pa akong hawak na pambayad. Pero sinasabi na ng doktor ko, kailangan operahin ka kasi magkakaroon ka na naman ng heart attack. Mamamatay ka. Pirma ka. Wala akong pananagutan sa iyo. Pinirmahan ko. Then, bago March 6 ng 8:50 ng umaga, hawak na nanay ko yung 2.6 million. Wow. Hindi ko alam kung sino-sino mga tao yun. Hindi ko alam kung paano nila ni-raise. Wala akong alam kasi wala akong magawa. Ang daming nakakabit sa katawan ko that time. Meron pa akong tubo dito. May tubo pa ako dito. Ang daming ganyan. Nagkaroon pa ako ng seizure. 2 beses nanginig ako kasi akala ko yung natubo, yun na rin nakita nyo sa pelikula na nandito. Alam nyo po ba, ang pagsabot ko sa pelikula, yung tubo, dito lang, kabibig na nakahook. Yung pala, hanggang sa tiyan. Malaki siyang ganun, oh. Pinipilit ko siyang tanggalin ng dila ko kasi hindi ako gusto kong magsalita dahil wow na ako. Hindi ko, hanggang sa
hilig ako takbuhan mga doktor. Saksak na yung para then after 1 hour, ito naman. Five more years.